Paano kung sabihin ko sa inyo na ang mga sinaunang alamat tungkol sa labanan ng mga Diyos ay hindi lamang mga kwentong pambata, na hindi ito basta imbento lang, kundi isang malabo at lumang ulat ng isang tunay, mahaba at madugong digmaan. Isang digmaang hindi naganap sa malalayong langit, kundi dito mismo sa ating daigdig, bago pa man sumibol ang mga sibilisasyong kilala natin ngayon. Ngayong araw, isantabi muna natin ang mga nakasanayang libro ng kasaysayan at lulubog tayo sa mundo ng mga clay tablet na puno ng cuneiform. Maglalakbay tayo patungo sa sinaunang Sumer upang pakinggan ang kanilang kwento, ang kwento ng kanilang mga Diyos, ang mga Anunnaki, at ang kanilang huli at pinakamalagim na digmaan. Humanda kayo, dahil ang kwentong ito ay maaaring magpabago sa lahat ng inyong pinaniniwalaan tungkol sa ating nakaraan. Bago tayo dumako sa mismong digmaan, alamin muna natin kung sino ang mga bida sa ating kasaysayan. Isipin niyo ang Mesopotamia. Libu-libong taon na ang nakalilipas. Dito, sa tinaguriang duyan ng sibilisasyon, nag-iwan ang mga Sumerian ng isang kamanghamanghang pamana, libu-libong clay tablets. Isinulat nila rito ang lahat, mula sa mga simpleng kalakalan hanggang sa mga dakilang tula. At sa mga tulang ito, gaya ng Enuma Elish o ang epiko ni Atrahasis, matatagpuan natin ang mga Anunnaki. Ayon sa mga tekstong ito, ang mga Anunnaki ay mga makapangyarihang nilalang na nagmula sa langit patungo sa lupa. Pinamunuan sila ng dalawang magkapatid sa Ama, at ang kanilang matinding hidwaan ang siyang naging mitsa ng ating kwento. Ang una ay si Enki, isang matalinong siyentipiko at eksperto sa genetics na may malasakit sa sangkatauhan. Ang ikalawa naman ay si Enlil, isang mahigpit na general at pinuno ng misyon na nagpapatupad ng disiplina at bulag na pagsunod. Ang kanilang alitan ay hindi lamang simpleng away pamilya. Ito ay isang malaking pagbabangga ng dalawang magkaibang prinsipyo na sa huli ay maghahantong sa isang malubhang sakuna. Nagsimula ang lahat bago pa man nagkaroon ng tao sa mundo. Ayon sa mga sinaunang kasulatang Sumerian, dumating ang mga Anunnaki sa daigdig sa iisang layunin. Kailangan nila ng ginto, hindi para sa palamuti o kayamanan, kundi para iligtas ang atmosfera ng kanilang sariling planeta, ang Nibiru. Ngunit ang mga unang ekspedisyon ay dumaan sa matitinding pagsubok. Napakahirap ng trabaho sa mga minahan sa Timog Silangang Afrika. Ang mga karaniwang Anunnaki, na kung tawagin ay Igigi, ay nagtiis ng ilang dantaon hanggang sa maubos na ang kanilang pasensya. Hindi sila mga alipin, pero ang trato sa kanila ay parang alipin na rin dahil sa tindi ng hirap. Lalong tumindi ang tensyon, tila isang kumukulong kaldero na anumang oras ay pwedeng sumabog. Sa gitna ng ganitong kalagayan, nagsimulang tumubo ang binhi ng kaguluhan. Nakita ni Enki na siyang namumuno sa pagmimina, ang pagdurusa ng kanyang mga tauhan, kaya pilit siyang humanap ng paraan. Samantala, si Enlil naman, na nasa sentro ng pamamahala sa Mesopotamia, ay walang ibang hinihingi kundi ang masunod ang plano anuman ang mangyari. Doon pa lang, naging malinaw na magkaiba ang kanilang pananaw, at ang pagbabanggang ito ay magbubunga ng isang malagim na kasaysayan. At dumating ang araw na tuluyan nang sumabog ang tensyon. Ang mga Igigi, dahil sa matinding kawalan ng pag-asa, ay nag-alsa. Sinunog nila ang kanilang mga kagamitan, pinaligiran ang tirahan ni Enlil, at hiningi ang kalayaan mula sa kanilang mabigat at sa pilitang pagtatrabaho.
Ito ang kauna-unahang hayagang pag-aaklas sa kasaysayan ng misyon ng mga Anunnaki sa daigdig. Naggitngit sa galit si Enlil. Handa na siyang gamitan ng dahas ang rebelyon, ngunit ang konseho ng mga matatanda at ang mismong haring si Anu mula sa Nibiru ay nanawagan para sa isang mapayapang solusyon. Doon ay naglatag si Enki ng isang plano na napakatalino ngunit nakakapangilabot. Sabi niya, gumawa tayo ng isang simpleng manggagawa, ang Lulu Amilu, na siyang papasan sa ating krus. Iminungkahi ni Enki na kumuha ng isang umiiral ng hominid sa daigdig at baguhin ang anyo nito sa pamamagitan ng genetic engineering gamit ang mismong DNA ng mga Anunnaki. Ang sandaling ito ang naging mitsa ng malaking pagbabago. Ang paglikha sa tao ay hindi isang banal na gawa ng pagmamahal. Ito ay bunga lamang ng pangangailangan sa trabaho, isang solusyon sa isang labor dispute, at ang solusyong ito ang nagluwal ng mas marami pang problema. Ang paglikha sa sangkatauhan ang naging mitsa ng matinding alitan. Si Enki, bilang punong siyentipiko, ay lubos na nahumaling sa kanyang mga eksperimentong henetiko. Ang mga tekstong Sumerian ay nagsilbing parang isang laboratory journal na detalyadong naglalarawan sa kanyang bawat pagsubok, tagumpay at kabiguan. Sa huli, matagumpay niyang nalikha si Adapa o si Adan, ang unang perpektong tao. Ngunit sa simula pa lang, tutol na si Enlil sa proyektong ito. Hindi niya tingin sa mga tao ay katulong, kundi isang malaking banta. Para sa kanya, sila ay marumi, hindi mahuhulaan at mapanganib. Wala siyang tiwala sa nilikha ng kanyang kapatid at higit sa lahat, wala siyang tiwala mismo kay Enki. Nangamba si Enlil na sa pamamagitan ng paglikha ng isang matalinong lahi na tapat kay Enki, ang kanyang kapatid ay magkakaroon ng labis na kapangyarihan. Hindi pa man nagsisimula ang hayagang digmaan, malinaw na ang pagkakaiba ng kanilang paninindigan. Sa isang panig ay si Enki, ang lumikha at tagapagtanggol ng sangkatauhan. Sa kabilang panig naman ay si Enlil, na nakikita ang tao bilang isang kasangkapan lamang na dapat itapon kapag wala na itong silbi. Ang malalim na lamat na ito ay patuloy pang lalala sa paglipas ng panahon. Siguradong narinig nyo na ang kwento tungkol sa halamanan ng Eden. Pero sa mga sinaunang tekstong Sumerian, may mas praktikal na bersyon nito. Ang Eden sa wikang Sumerian ay hindi pala isang paraiso para magpakasaya. Sa halip, isa itong mahigpit na binabantayang pasilidad o research center sa Mesopotamia. Dito nanirahan at nagtrabaho ang mga unang tao sa ilalim ng pangangasiwa ng mga Anunnaki. At ano naman ang tungkol sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama? Ayon sa maraming eksperto na nag-aral ng mga teksto, hindi raw ito tungkol sa isang prutas. Ang tinutukoy dito ay ang kaalamang magparami ng kusa. Sa simula, nilikha ang mga tao na baog, parang mga hybrid, para madaling makontrol ang dami nila. Ngunit palihim na binaliwala ni Enki ang utos ni Enlil. Ibinigay niya sa tao ang kaalamang ito, ang kakayahang magkaroon ng sariling anak at lahi. Nang malaman ito ni Enlil, hindi mailarawan ang kanyang galit. Para sa kanya, isa itong direktang pagsuway at patunay sa kanyang mga kinatatakutan, na ang mga tao ay hindi na makokontrol. Ang pagpapalayas sa kanila mula sa Eden ay hindi parusa sa kasalanan, kundi isang paraan ng pag-manage sa sitwasyon. Ang mga nilalang na ito, na hindi na nila mahulaan ang ikikilos, ay tinapon sa labas ng kanilang base.
Matapos mapalayas sa Eden, mabilis na dumami ang sangkatauhan. Kumalat sila sa iba't ibang panig ng mundo at itinayo ang mga unang pamayanan. Ngunit ang pag-unlad na ito ay nagdala ng isang bagong suliranin. Ayon sa mga sinaunang tekstong Sumerian, na makikita rin sa mga huling ulat ng Biblia, ang mga anak ng Diyos ay nagsimulang kumuha ng mga asawa mula sa mga anak ng tao. Ang ilang mga Anunnaki, lalo na ang mga igigi na nananatili sa orbital station, ay nagsimulang makipag-isang dibdib sa mga kababaihan ng mundo. Para kay Enlil, ito na ang huling patak na nagpaapaw sa kanyang pasensya. Ang paghahalo ng banal at makalupang dugo ay isang malubhang paglabag sa lahat ng batas at tradisyon. Itinuring niya itong isang uri ng polusyon na sumisira sa kadalisayan ng kanilang lahi. Unti-unti nang nawawala ang kontrol sa planeta. Ang mga tao ay nagiging masyadong maingay, masyadong marami, at ngayon ay humahalo na rin sa kanyang sariling lipi. Dahil dito, lalong naging determinado si Enlil. Ang eksperimentong tinatawag na sangkatauhan ay isang malaking kabiguan at dapat nang wakasan agad. Nagsimula siyang maghanap ng paraan upang burahin ang tao sa mukha ng mundo ng magpakailanman. At hindi nagtagal, dumating ang pagkakataong kanyang hinihintay. Malapit na ang hindi maiiwasang tadhana. Ayon sa kalkulasyon ng mga astronomo ng mga Anunnaki, dadaan ang planetang Nibiru sa gitna ng ating solar system, at ang tindi ng grabidad nito ay magdudulot ng malaking sakuna sa mundo. Magigiba ang mga dambuhalang yelo sa Antarctica na magpapakawala ng isang higanteng tsunami na sapat upang burahin ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa, ang dakilang baha. Para kay Enlil, ito ang perpektong pagkakataon. Imbes na panganib, nakita niya ito bilang solusyon sa kanyang problema sa mga tao. Tinipon niya ang konseho ng mga Anunnaki at pinilit ang lahat na sumumpa. Walang magbabala sa sangkatauhan tungkol sa darating na dilubyo. Panonoorin lang nila ng tahimik kung paano lalamunin ng tubig ang kanilang pumalyang nilikha. Para kay Enlil, isa itong banal na paglilinis at pagbabalik sa dating kaayusan. Pinanumpa niya ang lahat, pati na ang kanyang kapatid na si Enki, na manatiling pipi. Ito ang kanyang unang banat sa isang lihim na digmaan laban sa tao at laban sa sarili niyang dugo. Nasa gitna ng isang matinding dilema si Enki. Bagaman nakagapos siya sa isang sumpa ng pananahimik, hindi niya kayang talikuran ang sarili niyang likha. Siya ang itinuturing na ama ng sangkatauhan, hindi lang sa simbolo, kundi sa mismong dugo at laman. Dahil dito, gumamit siya ng isang matalinong taktika. Ayon sa epiko ni Atrahasis ng mga Sumerian, pinuntahan ni Enki ang dampang tambo kung saan natutulog ang tapat niyang tagasunod na si Ziusudra, ang kilala nating lahat bilang si Noe. Upang hindi direktang malabag ang kanyang sumpa, hindi niya kinausap si Ziusudra. Sa halip, kinausap niya ang dingding ng dampa. Sinabi niya, "Dingding, dingding, makinig ka, dampang tambo. Gibain mo ang iyong bahay at magtayo ka ng isang malaking sasakyang pandagat. Iwanan mo ang iyong mga ari-arian at iligtas mo ang iyong buhay." Nagbigay si Enki ng detalyadong instruksyon kung paano bubuuin ang arka na inilarawan sa mga lumang teksto bilang isang uri ng sasakyang sumasailalim sa tubig, at iniutos na isakay rito ang binhi ng lahat ng may buhay. Isa itong tahasang pagsuway. Pinili ni Enki na pumanig sa mga tao laban sa utos ng kataas-taasang pinunong si Enlil.
Dahil dito, pumasok ang kanilang tunggalian sa isang bago at mas matinding yugto. At doon na nga, humampas ang malaking baha sa buong mundo. Sa mga sinaunang teksto, inilarawan ang pangyayaring ito sa paraang nakapangingilabot. Binalot ng kadiliman ang lupain, bumigay ang mga harang ng kalangitan, at humugos ang dambuhalang tubig na tumangay sa lahat ng madaanan. Ang mga Anunnaki naman ay nakaligtas sakay ng kanilang mga sasakyang pangkalawakan habang nasa orbito. Mula sa itaas, pinanood nila ang tuluyang pagkagunaw ng mundong sila mismo ang bumuo. Mababasa sa mga kasulatan ang kanilang matinding pagkagulantang at pagsisisi. Umiyak ang diyosang si Ishtar na parang isang babaeng nanganganak habang hinahagulgol ang pagkapuksa ng kanyang lahi. Kahit si Enlil, na siyang nagpasimula ng lahat, ay nayanig sa lawak ng pinsalang idinulot nito. Nang magsimulang humupa ang baha at lumapag ang sasakyan ng mga Anunnaki, sa bundok Ararat, may nakita silang usok mula sa isang alay na sinusunog. Si Diosudra pala iyon, nag-aalay ng pasasalamat dahil siya ay nakaligtas. Nang makita ang mga nakaligtas, nag-aapoy sa galit si Enlil. Agad niyang nalaman kung sino ang may gawa nito. "Sino sa atin ang sumira sa sumpa?" sigaw niya. Lahat ng mata ay nabaling kay Enki. Nabunyag na ang pagtataksil at mula noon, naging ganap na ang digmaan sa pagitan ng magkapatid. Matapos ang malaking baha, tuluyan nang nagbago ang daigdig. Ang alitan sa pagitan nina Enki at Enlil ay umabot na sa sukdulan, isang hidwaang wala nang balikan. Napilitang tanggapin ni Enlil na nakaligtas ang sangkatauhan, subalit kailanman ay hindi niya mapapatawad ang kanyang kapatid. Upang maiwasan ang tuluyang digmaan, napagpasyahang hatiin ang mundo sa kani-kanilang teritoryo. Ang Mesopotamia, na sentro ng sibilisasyon, ay napunta sa kamay ni Enlil at ng kanyang angkan. Samantala, ang lupain ng Ehipto at Afrika ay ipinamana kay Enki at sa kanyang mga supling. Ang paghahating ito ay hindi lamang tungkol sa heograpiya. Ito ay paghihiwalay din ng paniniwala at prinsipyo. Sa Sumer, sa ilalim ng pamumuno ni Enlil, ang mga tao ay inutusang maglingkod sa mga Diyos nang walang anumang pag-aalinlangan. Ang hari ay itinuturing lamang na kinatawan na tagapagpatupad ng kalooban ng langit. Ngunit sa Ehipto, sa ilalim ng impluwensya ni Enki, naging magkaiba ang kanilang pilosopiya. Ang mga paraon mismo ay itinuring na mga Diyos at inapo ni Ra, at biniyayaan sila ng malalim na kaalaman sa astronomiya, arkitektura at medisina. Dahil dito, ang sangkatauhan ay nahati sa dalawang sibilisasyong lumago sa magkaibang landas, sumasalamin sa magkasalungat na pananaw ng kani-kanilang mga Diyos. Subalit ang paghahating ito ay pansamantala lamang, isang pagpapaliban sa isang hidwaang hindi na maiiwasan. Ang bagong paghahati ng mundo ay nagluwal ng mga bagong tunggalian. Ngayon naman, sa pagitan ng mga anak at apo ng mga dakilang Diyos, isang mahalagang tauhan sa kwentong ito, ang anak ni Enki na si Marduk. Naniniwala siya na bilang panganay, sa kanya dapat mapunta ang buong mundo, higit lalo ang Babylon na ginawa niyang sentro ng kanyang kapangyarihan. Ito ay umani ng matinding pagtutol mula sa angkan ni Enlil, partikular na mula sa kanyang apo na si Inanna, ang diyosa ng digmaan at pag-ibig, na kilala rin bilang Ishtar. Dito nagsimula ang isang mahaba at madugong agawan sa kapangyarihan na tinawag ng mga historiador na Pyramid Wars. Ngunit hindi lamang ito mga simpleng bakbakan sa bawat panig. Ito ay isang labanan para sa puso at isipan ng sangkatauhan.
Nais ng bawat Diyos na maging pinakaangat ang kanilang lungsod at maging dominante ang pagsamba sa kanila. Ang mga tao, nang hindi nila namamalayan, ay naging mga kawal sa banal na digmaang ito. Nagtayo sila ng mga zigurat at templo hindi lamang bilang puok sambahan, kundi bilang mga strategic at communication center para sa kanilang mga Diyos. Ang daigdig ay naging isang dambuhalang chessboard kung saan ang mga Anunnaki ay naglalaro ng kanilang nakamamatay na laro. Isa ang kwento ng Tore ng Babel sa pinakamahalagang bahagi ng digmaang ito. Ayon sa mga kasulatang Sumerian, matapos patatagin ni Marduk ang kanyang puwersa sa Babylon, nagpasya siyang magtayo ng isang toreng abot langit. Ngunit hindi lang ito basta isang dambuhalang zigurat. Isa itong cosmodrome, isang sentro ng komunikasyon na magbibigay sa kanya ng ganap na kontrol sa ugnayan ng daigdig at ng mga orbital station ng mga igigi. Ito ang magsisilbing alas niya para tuluyang mapagharian ang lahat. Nang mabalitaan ito ni Enlil, nag-apoy siya sa galit. Itinuring niya itong isang direktang banta sa kanyang kapangyarihan. Hindi niya hahayaang magkaroon ng ganitong kalamangan ang anak ng kanyang mortal na kaaway. Kaya naman, ayon sa mga tala, ginawa niya ang isang bagay na habambuhay na nagpabago sa sangkatauhan. Ginulo niya ang kanilang wika. Sayna, witanamah niya, sinira niya ang pagkakaisa ng mga tao sa pamamagitan ng pagpilit sa kanila na magsalita sa iba't ibang lengguwahe. Natigil ang konstruksyon, hindi na nagkaintindihan ang mga tao, at tuluyan silang nangalat sa iba't ibang panig ng mundo. Isang napakatalinong taktika ito para kay Enlil. Hindi lang niya basta giniba ang tore. Winasak din niya ang pagkakabuklod-buklod ng tao at hinati sila sa iba't ibang pangkat at bansang nag-aaway-away dahil mas madaling pasunurin at kontrolin ang isang mundong watak-watak. Patuloy na lumala ang tensyon hanggang sa dumating ang punto na ang mga salita at politikong laro ay napalitan na ng dahas. Ginamit ang mga sandatang mahirap isipin kahit ng mga tao sa makabagong panahon. Sa mga sinaunang kasulatan ng Sumer at Akkad, gaya ng epiko ni Era, inilalarawan ang paggamit ng tinatawag na nagliliyab na lagim, mga sandatang may nakabubulag na liwanag na tumatabon sa lahat. Binanggit din ang 7 uri ng sandata na nagdulot ng malawakang kamatayan na nagpaguho sa mga lungsod at nagpabaog sa mga lupain. Isa sa pinakamatingkad at kalunos-lunos na bahagi ng digmaang ito ay ang paglipol sa Sodoma at Gomorra. Sa Biblia, inilarawan ito bilang parusa ng langit dahil sa kasalanan ng mga tao. Ngunit kung susuriin ang mga tala ng Sumer, ibang anggulo ang lumilitaw. Ang mga lungsod na ito ay mga sentrong tapat kay Marduk. Ang kanilang pagkawasak ay isang planadong pag-atake ng mga tagasunod ni Enlil upang pahinalin ang kapangyarihan ng kanilang kaaway. Ang paglalarawan sa sakunang ito, ang apoy mula sa langit, ang asupre, at ang pagiging haliging asin ng asawa ni Lot ay may nakapangingilabot na pagkakahawig sa mga epekto ng isang pagsabog nukleyar. Ang pagkapuksa ng Sodom at Gomorra ay hindi dulo ng kwento, kundi ang rurok ng isang huling digmaan. Ang desisyong gamitin ang nakapanghihilakbot na sandatang ito ay pinagtibay sa konseho ng mga Anunnaki. Ang mga pangunahing nagsulong nito ay sina Ninurta, ang anak ni Enlil, at si Nergal. Mariing tumutol si Enki. Sumigaw siya na ang kahibangang ito ay hindi lamang uubos sa kanilang mga kaaway, kundi maging sa mga inosenteng tao
at sa mismong kalikasan. Ngunit, wala nang nakinig sa kanya. Ang dalawang mandirigmang Diyos na sina Ninurta at Nergal ay pumaimbulog sa langit at pinasabugan ang mga rebelding lungsod. Inilalarawan ito sa mga sinaunang teksto ng ganito. Sa pagbubukang liwayway, isang malakas na dagundong ang nagmula sa langit. Pagkatapos, isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa kalawakan. Ang mga lungsod ay tila binuhat sa ere at naging abo. Isa itong preemptive strike na ang layunin ay wasakin ang spaceport sa peninsula ng Sinai na nasa ilalim ng kontrol ng mga kampon ni Marduk. Matagumpay nilang pinatumba ang infrastruktura ng kaaway, ngunit kasabay nito, nagpakawala sila ng isang sumpa na hindi na kayang pigilin. Ang naging bunga ng ataking ito ay mas malubha at mas nakakatakot kaysa sa inaasahan nila. Matapos ang mga pagsabog, isang pangyayaring hindi inaasahan ang naganap. Isang dambuhalang ulap ng radyasyon ang bumalot sa himpapawid. Sa mga sinaunang kasulatan ng Sumer, tinawag itong masamang hangin. Ang hanging ito, na tinangay ng mga agos sa papawirin, ay hindi tinahak ang direksyong inaasahan ng mga Diyos. Sa halip, humagupit ito patungong silangan at sinalanta ang masaganang lupain ng Sumer, ang mismong teritoryo ng angkan ni Enlil. Isang malupit at mapait na biro ng tadhana, ang sandatang inihanda para sa kaaway, ay siya ring umubos sa sarili nilang tahanan. Ang mga tala gaya ng panaghoy para sa Ur ay detalyadong naglalarawan sa kalunos-lunos na sinapit ng lungsod. Namatay ang mga tao sa gitna ng matinding pagdurusa, natuklap ang kanilang mga balat, nalason ang mga ilog at naging baog ang dating mayabong na lupa. Pumatak ang mapait na ulan sa lungsod. Bumagsak ang mga tao sa mga lansangan nang walang naglilibing. Maging ang ina ay hindi na nagawang lumingon sa sarili niyang anak. Ang dakilang sibilisasyon ng Sumer, ang kauna-unahang sibilisasyon sa mundo, ay hindi gumuho dahil sa pagsakop ng mga kaaway, kundi dahil sa malagim na bunga ng sarili nilang digmaan ng mga Diyos. Winakasan ng masamang hangin ang buong Sumer. Ang mga lungsod-estado ng Ur, Eridu at Lagash ay tuluyang gumuho at naging tuyong mga guho na wala ng bakas ng buhay. Nagulantang ang mga natitirang Anunnaki sa kanilang nakita. Napagtanto nilang sumobra na sila. Ang kanilang digmaan ay hindi nagbigay ng tagumpay kaninuman, kundi purong pagkawasak lamang. Si Marduk, na ang sentro ng kapangyarihan sa Babylon, ay nasa hilaga at hindi naabot ng hanging ito, ang lumabas na nagwagi. Ngunit isa itong hungkag na tagumpay sa gitna ng isang disyerto. Siya na ang naging kataas-taasang Diyos ng Mesopotamia, subalit halos wala na siyang mapamunuan. Ang dakilang sibilisasyong binuo nila sa loob ng libo-libong taon ay tumpok na lamang ng mga abo. Tila maging ang mga Diyos mismo ay hindi nakaligtas sa bagsik ng sarili nilang sandata. Marahil, ito ang nagtulak sa kanila sa isang huling desisyon. Napagtanto nilang ang kanilang pananatili sa planetang ito ay nagdudulot ng higit na pinsala kaysa kabutihan. Dumating na ang oras upang sila ay lumisan. Pagkatapos ng trahedya ng masamang hangin, nagsimulang lisanin ng mga Anunnaki ang ating mundo. Hindi ito isang biglaang pag-alis, kundi isang mahaba at unti-unting proseso. Ipinasa nila ang pamumuno sa mga natitirang sentro ng kapangyarihan sa mga tao, sa mga hari at saserdote. Iniwan nila sa atin ang bahagi ng kanilang karunungan, ang kalendaryo, ang mga batas,
at ang pundasyon ng astronomiya. Si Enlil at ang kanyang angkan ang unang lumisan, dala ang pait ng pagkatalo at pagkadismaya. Ayon sa mga alamat, ang huling umalis ay si Marduk noong panahon na ng Imperyong Neo-Babylonian. Nilulan nila ang kanilang mga sasakyang pangkalangitan at nangakong babalik balang araw. Ang pangakong ito ng muling pagbabalik ng mga Diyos ay nakaukit sa iba't ibang kultura sa buong mundo. Nag-iwan sila ng pamanang hanggang ngayon ay pilit pa rin nating binibigyang kahulugan. Iniwan nila ang mga piramide at zigurat, ang mga mito at alamat, at marahil may bakas din silang iniwan sa mismong ating DNA. Tapos na ang kanilang huling digmaan, ngunit ang alingawngaw nito ay nananatili sa ating mga pinakasinaunang kwento, isang paalala ng panahon kung kailan ang mga Diyos ay namuhay pa rito sa daigdig. Ano nga ba ang totoong nangyari? Tunay nga ba itong digmaan ng mga nilalang na may mataas na antas ng kaalaman? O isa lamang itong masalimuot na alegorya, isang paraan ng mga sinaunang tao para ipaliwanag ang mga misteryo ng kalikasan at ng mundo? Sa isang banda, may mga pagkakatugmang talaga namang nakakapagtaka. Ang mga paglalarawan sa tinatawag na sandata ng mga Diyos at ang mga epekto nito ay nakakapangilabot sa pagkakahawig sa isang nuclear war. Nariyan din ang lawak ng kaalaman ng mga Sumerian sa astronomiya na mahirap ipaliwanag para sa kanilang panahon. Alam na nila ang tungkol sa Uranus at Neptune, libu-libong taon bago pa man ang opisyal na pagkakadiskubre sa mga ito. Sa kabilang banda, tama ang mga skeptiko sa pagsasabing baka bahagi lang ito ng isang makulay na mitolohiya, isang matalinghagang paglalarawan ng mga tunay na kaganapan tulad ng digmaan sa pagitan ng mga lungsod, malalaking baha o pagbagsak ng mga bulalakaw. Nasaan nga ba ang katotohanan? Marahil, gaya ng madalas nating makita, ang sagot ay nasa gitna. Maaaring itinalanga ng mga Sumerian ang mga totoong pangyayari, ngunit isinalaysay nila ito sa paraang pamilyar sa kanila, sa anyo ng mga kwento at alamat tungkol sa mga Diyos. Suriin natin ang naging bunga ng tinatawag na digmaang ito. Kung tatanggapin natin ang teoryang ito, magbabago ang ating pananaw sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Ang pagsulpot ng iba't ibang lahi at wika ay hindi pala isang natural na proseso, kundi resulta ng isang planadong sabotahe. Ang mga relihiyon kung saan ang tao ay kailangang maglingkod sa isang malupit at selosong Diyos, gaya ni Enlil, o kaya naman ay ang paghahangad ng kaalaman at buhay na walang hanggan, tulad ng itinuro ni Enki at ng anak niyang si Thoth sa Egypt, ay refleksyon lamang ng tunggalian sa pagitan ng dalawang pangkatin ng mga Anunnaki. Ang biglaang pag-usbong at pagbagsak ng mga dakilang sibilisasyon tulad ng Sumer ay maaaring hindi dahil sa ekonomiya o klima, kundi bunga ng direktang pakikialam nila o ang biglaang paghinto nito. Maging ang sarili nating genetics, ang ating junk DNA, at ang mga misteryosong pagtalon sa ating ebolusyon ay maaaring pamana ng mga eksperimentong ginawa ni Enki. Ang kasaysayang ito ay nagtutulak sa atin na muling suriin ang lahat ng bagay na dati nating itinuturing na hindi matatawarang katotohanan tungkol sa ating pinagmulan. Isa sa mga pinakamahiwaga at nakakaintrigang tanong ay ito: bakit hindi sila bumalik? Maraming sinaunang kasulatan at alamat ang nagbabanggit ng pangako ng kanilang muling pagdating. Nangako ang mga Anunnaki na muling magpapakita kapag muling lumapit ang kanilang planetang Nibiru sa daigdig. Ngunit hindi ito nangyari. Bakit kaya?
Maaaring naglaho na ang kanilang sibilisasyon o baka naman nakahanap sila ng ibang mapagkukunan para sa mga yaman na kanilang kinakailangan. Maaari rin namang pinagmamasdan lamang nila tayo mula sa malayo at nagpasyang huwag nang makialam sa pag-unlad ng kanilang sariling likha na naging napaka-unpredictable. O baka naman, hindi talaga sila umalis? May mga teoryang nagsasabing nanatili sila rito sa mundo at palihim na kinokontrol ang sangkatauhan sa pamamagitan ng mga sikretong samahan at makapangyarihang mga pamilya. Ang posibilidad na ito ay mas lalong nakakabahala. Anuman ang katotohanan, ang kanilang huling digmaan ay nag-iwan ng malalim na pilat sa ating planeta at sa ating kolektibong alaala. Maaaring nalimutan na natin ang mga detalye, ngunit nananatili ang diwa nito sa ating mga mito tungkol sa gintong panahon, sa pagbagsak ng tao, sa malaking baha, at sa darating na apokalipsis. Ngayon, pag-isahin natin ang lahat ng ito. Ang huling digmaan ng mga Anunnaki ay hindi lang isang simpleng labanan. Isa itong sigalot na tumagal ng ilang siglo. Nagsimula sa pag-aaklas sa mga minahan sa Africa at nagtapos sa malagim na nuclear winter sa Sumeria. Digmaan ito ng dalawang magkatunggaling pananaw. Ang kay Enlil, ang pragmatiko at malupit na pinunong itinuturing lang na kasangkapan ang mga tao. At ang kay Enki, ang mapagmalasakit na siyentipikong naging tagapagtanggol ng kanyang sariling nilikha. Ang lahat ng mahahalagang yugto ng sinaunang kasaysayan mula sa paglikha sa tao, ang pagpapalayas sa paraiso, ang malaking baha, ang tore ng Babel hanggang sa pagkagunaw ng Sodom at Gomora ay hindi magkakahiwalay na alamat. Lahat sila ay magkakaugnay na bahagi ng lumalalang hidwaang ito. Sa giyerang ito, ang sangkatauhan ang nagsilbing mitsa, sandata at inosenteng biktima. Maaaring lumisan na ang mga Anunnaki, pero ang kanilang kasaysayang nakatala sa mga clay tablets ay nananatili. At ito ang nagiiwan sa atin ng isang malaking katanungan. Tayo ba talaga ang may hawak ng ating kapalaran? O hanggang na ngayon, sumusunod pa rin tayo sa mga alituntuning isinulat para sa atin libu-libong taon na ang nakalilipas. Ito ang kwentong nakatago sa likod ng mga maalikabok na tabletang luwad mula sa sinaunang panahon. Isang kasaysayan tungkol sa mga Diyos na hindi naman talaga perpekto, mga nilalang na tulad na may matinding silakbo ng damdamin, nag-aapoy na ambisyon at nakagawa rin ng mga malalaking pagkakamali. Ang kanilang huling digmaan ay hindi lang basta alamat, isa itong babala. Isang paalala kung gaano kabilis maging sandata ng pagkawasak ang mga teknolohiyang binuo sana para sa ikabubuti ng lahat. Pinapakita nito kung paano kayang ubusin ng paghahangad sa kapangyarihan hindi lang ang ating mga kaaway, kundi pati na rin ang ating sarili. Tumingala ang mga Sumerian sa kalangitan at doon nila nakita ang kanilang mga lumikha. Ngayon, tumitingin din tayo sa parehong mga bituin, pero ang mga kasagutan ay hinahanap na natin sa loob ng ating sariling pagkatao. Marahil, ang pinakamahalagang misteryong iniwan sa atin ng mga Anunnaki ay hindi ang mapa ng kanilang pinagmulang planeta, kundi isang salamin kung saan makikita natin ang anino ng sarili nating mga pagnanasa at mga hidwaan. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito sa nakaraan. Kung nakuha ng kwentong ito ang inyong interes, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-like ang video na ito. At bago tayo magtapos, heto ang tanong para sa inyo.
Sa tingin nyo ba, ang mga Anunnaki ay totoong mga alien, makapangyarihang Diyos, o bunga lang ng malikhaing imahinasyon ng mga sinaunang makata? At ano kaya ang kinahinatnan natin kung si Enlil ang tuluyang nagwagi sa kanilang digmaan? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Magandang gabi sa inyong lahat.